Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Inaanyayahan ko po kayo na tayo'y magkape. Ito po yung kape, oh, napakainit. Kaya lang hindi mo naman mahigop pag sobrang init, ano? Pag naman lumamig na, hindi naman masarap. Kaya hihigupin mo ng medyo maligaligam-gam at talagang yung gumuguhit daw. Okay, nais ko pong magbahagi ng konting kaalaman or let me say gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito may kinalaman sa kape. Dapat ang lahat matutong magkape sa araw-araw. Pastor, hindi naman po ako nagkakape, bawal sa akin. Yung iba naman Milo ang hilig. Yung iba naman ay gatas. Yung iba naman ay salabat. Yung iba naman ay tsaa. Ito pong sinasabi kong pagkakape na dapat sa ating lahat ay may kahulugan po. Dalawang klase ng kape to. Itong una, kaping literal. Masarap higupin. Yung pangalawa, may acronym po yung kape. Okay? Ito po yung gusto ko na dapat lahat ginagawa natin to. Yung kape po na sinasabi ko na inaalok ko sa lahat na dapat matupad ay ito po yun. KAPE, kausapin ang Panginoon everyday. O kaya naman, yung KAPE natin ay kausapin ang Panginoon early in the morning. So, dapat magawa po natin yan. Kung kayo po ay hindi mapapanalanginin na tao, o mananampalataya, mahalaga po tayo nakikipag-usap sa Panginoon araw-araw. Kausapin ang Panginoon everyday. Bakit? Yun lang pong nagising ka ngayong umaga na may buhay ka pa. Napakalaking bagay na yan. Kung ikaw ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw, may midnight snack ka pa, napakalaking bagay na yan. Kung ikaw ay may trabaho ngayon, may tinitirikan, may bahay, may lupa, may dinaramit, nakangingiti, iniingatan ka ng Panginoon araw-araw, malaking bagay na po para tayo makipag-usap sa Panginoon, kausapin ang Panginoon everyday at magpasalamat. Kaya sabi po ng Luke 18:1, at sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Nagbigay po ng talinghaga rito na tayo raw ay magsipanalangin lagi. Kaya sana naman ma-consider natin sa ating buhay yung tayo ay magkape araw-araw, kausapin ang Panginoon everyday. Sabi po nung isang preacher, meron daw mga Kristiyano na sila ang inaasahang manalangin, hindi nananalangin. At meron namang hindi Kristiyano, kung sino pa yung hindi Kristiyano, siya pa yung laging nananalangin. So, ang ine-expect ng Diyos, lalo na yung mga anak ng Diyos at mananampalataya, sila yung tunay na laging dapat nananalangin. Okay? Ilang kwan lang po, ilang konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God bless you all.